Hey guys, meron ako ditong tanggap na TV. Ang tatak niya ay LG. Ngayon according dun sa may-ari, pagkasaksak niya, mag-show up yung tatak na LG dito after seconds or 3 seconds. Magbiblinking yung green lights, pagkatapos mawawala na yung power. So yun daw ang problema at hindi na daw niya magamit. So tingnan na natin, lagyan natin ng power. So sinaksak ko na, lagyan natin ng power, tingnan natin kung ano mangyayari. Yun, nakita nyo, mabilis, seconds lang nawawala kagad. Try ulit natin. Yun, see? So pagka labas ng LG, mawawala na. So yun ang ating titingnan guys. So total tulog na rin naman siya, wala na rin naman siyang power. Latagan na natin para hindi masira yung LCD nya, kasi magbabayad tayo pag nasira. So ngayon tumba natin. Okay, yan, tapos sunok natin, tanggalin muna natin ang saksak. Okay, ngayon buksan na natin. Tanggal ko na mga tornilyo nito, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang diferensya ng tubing to bago ko siya gawin. Okay, so voltage check tayo. Gamitin natin itong aking special na nakawa na tester with oscilloscope. Okay, lagay natin to sa DC. Sa inyo, teka, scope ito. Yan, naka DC na siya. Okay, yan, lagyan natin ang sapin para sigurado hindi siya mag shortage. So may sapin na, safe na siya. So lagyan natin ang supply ng voltahe. Yun. So ngayon i-power on na natin. Tingnan muna natin pag walang power, tingnan ang voltahe. So meron siyang 0.58, 57.1. Yan ang pag walang power. So nagsisimula siya sa mataas, tapos pababa. See? So ngayon lagyan na natin ng power. Tingnan natin kung anong nangyayari sa voltahe. So may power. Tingnan natin. So 93, nag-blink. Yun. So nagpa-fluctuated yung kanyang voltahe. Bumabagsak. Pang 15 pagkatapos. So ibig sabihin, maaari may diferensya ang kuha nito guys, ang backlights. Kasi kung mapapansin nyo, tumataas naman ang voltahe niya, pagkatapos bumababa. Ito ganun din, taas tapos baba. May supply siya pero wala pa rin siyang ilaw. So, tingnan natin kung ayon dito ay 12 volts. Meron siyang 3.5. Okay, tingnan natin dito. So mayroon 3.5,
3.5, 0, ground yun. Meron siyang 24 volts, tapos 12 volts. Yun. So 11.8, i-round up nyo, 12 volts yan. So kompleto yung supply niya, pero wala siyang ilaw ng backlights. At the same time shut off. So ito mga ganitong klase guys, lalo kung mapapansin nyo, nagwa 109 pagkatapos bababa. Ibig sabihin guys, kung ganon, hindi masyado nagpapangsyon yung LED. So ibig sabihin, kung ganon hindi masyado nagpapangsyon, may posibilidad na may patay na ilaw. Kung mapapansin nyo, 109 pagkatapos 55. Kasi kung buo itong LED, dapat hindi tayo makakuha ng mataas kaagad. Automatic na ando na agad siya sa tamang kuwan niya, voltahe niya. Pero hindi. Anong nangyayari pag pinapalipat-lipat ko, mataas pagkatapos baba? Hindi dapat ganoon ang mangyayari diyan. Kinakailangan steady lang siya. Kung dahil nakakabit na naman ng LED. Patayin muna natin ang power. Ayan. So may standby light siya, oh. Sabihin okay. Ngayon, tanggalin natin tong LED. Tingnan natin kung ganun pa rin ang kanyang function kahit tanggal na itong LED. Ibig sabihin, kapag ganun pa rin ang function niya, ay hindi talaga gumagana itong LED to. May difference itong LED. Ganun lang yung guys. So tingnan natin. So ngayon sasaksak ulit natin guys. Okay. At ipa-power on natin. Tingnan muna natin bago natin lagyan ng power. Saan yun? Ito. So kung mapapansin nyo, may nakakuha tayo ng normal na voltahe na 15 at bumababa siya. See? Tignan nyo? So ngayon lagyan natin ng voltahe. Tingnan natin kung ano mangyayari. Lalapat ko dito. Tapos i-on natin. Yun. See? Nataas. So ganun din. Walang pagbabago kahit tanggalin ko ang LED at nakakabit ang LED. Ganun pa rin ang nagiging suma niya. Oh. See? So ibig sabihin lang yan guys, yung LED natin ay may tama. So yun ang ating titingnan. Maaaring may pundi siyang LED. Okay? So tanggalin natin saksak guys. So check upin natin yung LED lights nya. So ibalik na muna natin to. Okay. Lagyan natin siya ng ilang screw. Okay, tama na muna yun. Mamaya natin pa-final. Okay. So umpisa tayo dito. So kung kayo guys ay hindi pa bihasa magkalas dito, pagbubukod-bukod din yung tornilyo para hindi kayo malito sa pagbabalik. Sabi itong sento ah. Ito yung flat screw. Okay. Para dinis sa kabila.
asin. Okay. So tanggal na si tornilyo. Itong clip ang ating tatanggalin. At saka itong jack na ito, tanggalin natin to. Ayan. Saka itong nakasabit na ito. Ngayon natin itong lock na ito. Okay. May lock to dito guys. Ito iaangat nyo lang to. Itong lock na ito. So, tanggalan natin. Okay. Lagay muna natin to sa isang tabi. Ito naman guys, tatandaan nyo ito kung sa ito dati nakakabit para hindi kayo mahirapan. Pero may nakamarka naman dyan, down. May mga nakamarka dyan guys. Ito ay nakalagay dito ay wala. Dito guys may nakalagay down. So yun tatandaan nyo. Ibig sabihin sa baba. Ito sa tagiliran. Ngayon ikot natin para dito naman sa isang to. Ito kasi ay may tornilyo pa kaya hindi siya matanggal. Ikot natin. Ayan. So mayroon pa siya naligaw na tornilyo. Galing natin to. Timas. Okay. So mapapansin nyo may nakalagay naman ditong up. Okay. Tataas na natin tong LCD nya. Ngayon sa pagtataas nito guys, ingat lang dahil napakadelikado ng LCD nito. Tingnan na lang natin kung ano pa nasabit sa kanya. Kailangan ito guys ay mailabas natin. Board. Labas natin ganyan. Okay. Itong isa, labas din natin. Labas natin ganyan. Ayan. Ngayon, nakalubog to. Kaya ang gagawin natin guys, gagamit tayo ng pang-pick up nito. Pero, may technique dito guys. Para hindi na tayo kumuha nung ikinakapit na ganun. Technique dito guys ay titindig nyo. Tindig nyo ganyan. Okay. Pag nitindig nyo ngayon, so ito, ganyan siya. Yung kabila, ganyan din. Tapos, itumba nyo siya ng dandahan, islip nyo. Ayan. Ayan. Sandal nyo lang siya ng ayos. See? Talas na siya. Okay, ito naman ang ating tatanggalin. Ang gagawin natin guys, iaangat lang natin to. Landahan lahat dahil baka masira. Flat screw lang gamitin nyo. Pero dandahan guys ang pagkakalas. Huwag nyong bibiglain. Kasi baka masira yung ating plastic. Kaya dandahan ako kasi nga hindi ingatan ko na masira.
So, pag nakuha na naman, madali na eh. Pag naumpisahan nyo na, so tuloy-tuloy na siya. So ngayon, so pwede nyo nang kamihin oras na matanggal na nyo yung may hirap. Pwede nyo na siyang gamitan ng kuko. Okay, so yun. Ikot natin dito sa kabila. Yung lock pa bago natin makalas. Okay, so tagal na to. Tatandaan nyo lang guys ang pagbabalik. Now, naman tanggalin natin. Ito guys, pwede nating isandal dito. Hindi naman maapektuhan itong kunto. Ayan. Ngayon, mag-check na tayo guys. Check na natin kung alin ang pundi. Okay? Checkin natin kung alin ang may diferensyang ilaw. Okay? Iwasan yung madumihan to kasi pag nadumihan to, makikita yan sa picture. So ngayon, pag mag-check kayo dito guys, huwag nyo dito ilalapat. Kasi pag dito nyo nilapat, ito lang parting to. Yan, mga parting kalahati lang. Ngayon, kung gusto nyo ma-check nyo lahat yan diretso, dito nyo checkin dito sa itim na ito. Ito yung itim na yan, na sakit na yan, dyan nyo siya checkin. Ngayon, depende yan sa inyong pag-check. Ito kasing pan-check ko guys, ay kaya nito hanggang 330 volts. So, kaya kaya niyang checkin mula dito at mag-iilaw na lahat yan kung ay walang pundi. Pero kung hindi naman ganito yung inyong ginagamit at medyo mababa yung voltahe, yung output niya, so dito nyo checkin. Pagkatapos, yung para dito naman ay ito checkin nyo. Para lang malaman nyo kung kuhan. Okay? So dahil sa ako naman to, malakas naman itong aking ginagamit, so dito ko na ilalapat. Yan, nakita nyo? Yan. Kung magkakabaligtad ang inyong kuhan, wala namang problema. Hindi lang siya iilaw. Ngayon umilaw na siya. Kung makikita nyo guys, ito, yan ha. Pakita ko sa inyo. Yan. Para makita nyo lang ang kung alin ang ilaw ang may diferensya. Dapat ko nang ayos. Yan. Kita nyo? So, ang hindi umiilaw ay ito, tsaka yun. Pero ito guys, pagka ganyan ang aandap-andap, ay baka palitan ko na itong kung ito. Isang hilerang to. Hindi natin dito. Yan. See? Ito yung panglahatan guys, kung gusto nyong lahatin. Dito lang nyo i-check. So lahat siya ay maganda ang ilaw niya. Kumpara dito, mapapansin nyo, umiilaw siya pero namamatay. Yan. At ang pundi niya guys, kung mapapansin nyo ay dalawa. See? Mapapansin nyo, meron dalawang hindi umiilaw. Yun, medyo parang nailaw yung isang yun. Tingnan natin. Yun. So hindi talaga. So ito tsaka ito. So tandaan natin para sigurado. Ito tsaka ito. Okay?
So dito naman sa padalawa, tingnan natin. Ayos. Yan, okay to. Sa patatlo, okay. Maganda ang ilaw niya. Sa pangapat na hilera, ayos din guys, kompleto. Ito sa huli, kompleto. Yan. Oops. So kompleto rin na guys. So ngayon, ang ating may diferensya ay itong dalawang to. Yan, pakita ko sa inyo ha. Yan o. Dalawa ang pundi nating ilaw. Kung kaya't nagsha-shut off yung voltahe at hindi na umiilaw yung LED. Ganun na nangyayari guys. Alam nyo kung bakit nagsha-shut off? Kasi yun guys ay protection. Protection yun. May protection kasi ng IC na kung saan ay pinoprotektahan nga yung unit. Magpa-power off siya para maalagaan niya yung unit. Kaya lahat ng TV guys nilalagyan ng ganun para magtagal yung TV. So guys, papalitan na natin yung ilaw. So tanggalin natin ang siyang LED. So, meron tayong bago dito. Ito R1 saka L1. Okay. Wala namang problema guys kahit na anong ilagay nyo ditong, kahit na R2 or R1, dahil kung lang naman ito LED, kaya na naman ng palingasin. Kaya lang para sa maayos na paggagawa ay ilagay na natin sa tama. Okay, so ito guys ay may tape dito. Tatanggalin nyo lang to. Okay, so pag tinanggal nyo ito, didikit na ito. Okay, so gagawin nyo lang, sasakit nyo dito, doon, yan, tapos i-align nyo, lagay nyo dito, may mga point kasi ito guys, yan, so dyan nyo lang siya isasakit yung kanyang butas. Okay, nakita nyo? So, ito naman, itong L1 na ito, tanggalin nyo rin ang tape. Duduksong nyo lang siya dito, kukunik nyo lang siya dito, lawang nyo na ng konti, tapos i-align nyo siya dito. Pwede nyo naman yung ano yan, papasok nyo sa butas. Okay, so nakakapit na siya guys. Okay na ang dikit nya. So ngayon guys, babalik naman natin ito. Okay, yan. So bago yan guys, sisiguraduhin nyo na ang binili ninyo ay gumagana. Okay, ang gagawin natin dyan, testingin natin. So positive nya ay nandito sa baba, at negative nya ay nasa itaas. Dito, nakita nyo guys. So okay siya, gumagana siya at malinaw. Okay, at hindi siya aandap-andap na gaya ng dati. So balik na natin ito dito. Susunod naman natin ay ito. Okay, yan. Tatama nyo rin sa kanyang
lugar. Yan, ganyan. Sasakit nyo lang dito guys, oh. Kaya may sakit yan. Lalagay naman natin ay ito. Kinakailangan guys, malinis ang inyong kamay. Dahil pagka madumi, dadasto yun dyan sa nilalagay natin. Lagay yung kanyang okay. So ganyan. Okay. Ngayon, saka naman natin ngayon nalagay ang LCD niya. Pero, lalagyan nyo muna siya ng latag para yung ating LCD ay hindi magasgas. Okay? So, dandahan natin siya itumba. Ayan. So, ingatan nyo lang kasi baka mag-crack ang ating LCD. So, ilagay natin guys. Saka natin tanggal ng sisiguraduhin muna ninyo na kuha dito lahat. Naka-align. Yan. So, nakahulog na siya. Tatanggalin nyo lang siya dito ngayon, no? Guys. Yan. Yan. So, pag nakaganyan na yan, lalagay naman natin ang jack. Tapos ipe-press nyo lang to para mag-lock. Push nyo lang siya pababa. Tapos pataas itong ribbon. Tapos lock nyo na. Yan. Okay. So nakalock na siya. Okay. Ngayon, linisin muna natin ang kanyang sides, maging itong screen bago natin siya takpan. Okay? Gusto ko muna tinis. Ngayon, lagyan naman natin to. Ito ay side. Ito guys, walang problema kahit magkapalit yon, walang problema kasi typical. Ngayon dito guys, magkaiba to. May nakalagay dito na up at saka sa down. Ito katulad na to, down to, tsaka ito ay up. Ito. Dito ito. Kaya madali siyang malaman, no? So, yun ang screwhan niya.
Screwhan natin yung kabila. Ngayon, lalagyan naman natin ito. Okay. Okay. Lalagay naman natin ay ito. So, ang paglalagay nito guys ay dandahan din lamang at dahil baka ma-break nyo ang plastic, dahil plastic lang to. Napakasela nito guys. Bago nyo siya pisilin guys, sisiguraduhin nyo muna na kuha nyo siya, tama siya sa bawat sulok. Okay. Ikot ulit natin guys, pero pwedeng ito na lang ikot nyo baby kasi safe na naman. Okay, so ilagay natin to dito, balik natin dito. Yan. Okay, lalagyan na natin ng power. I-double check ulit natin kung okay na yung kuha niya, yung kanyang lights niya. Double check natin ang voltahe. Okay, naka-DC check na. So double check natin guys. Power on natin. See? Kung mapapansin nyo guys, may liwanag na yung kuwan niya. At pakikita ko naman sa inyo yung kanyang voltahe dito. See that guys? So hindi siya nagpa-fluctuated na 59.4 volts. Okay? So ibig sabihin guys, okay na yung kanyang LED. So tingnan natin. Oops. So itindig natin guys. Oh. So yun guys ha, may kuha na siya. So pasukan natin siya ng video para malaman natin kung okay na siya. Okay. Guys ha. So okay na siya guys. Mapapansin nyo na gagamit na natin sa audio video. Okay. So kailangan patay natin ito guys kasi baka ma-copyright ako. Okay. And guys, tatakpan na natin para ibalik na natin sa may-ari. Okay. Okay.
See? So play natin ang video. Alright lads, touch wood Mr. Blakeney. So guys, May the Lord safe preserve. so okay na guys.